Regarding dito sa ating pag-uusapan, huwag nyo nang isasama yung inyong problema sa inyong bawat toda at yun ay atin na laang. Kaya mga kasama, at para naman yung ating pagiging leadership o pagiging pangulo sa isang bawat toda ay hindi mapahiya sa ganitong pagpupulong Basta naayos sa ating meeting ang mga itatanong mga kasama. At yung lahat ng mga may tatanong, mamaya, pagkakataon nyo na ito, dadating ang sanggunian, baka dumating din sa Mayora. At narinig na ang kanyang isa sa tao ni Mayora mula sa Mayor's Office, Kuya Jun. Welcome po, Kuya Jun. At ang mga TRO, salamat sa inyo, pakikisa sa inyong invitasyon dito sa meeting natin. At palagay ko na may atin ng lahat ng Pangulo at napakahalaga nito para sa ating hanay. Na sana ay tayo'y mapagbigyan na madagdagan ang ating sakay, mga kasama. At napakahaba na ng pinag-taste natin. Mamaya ay ating tatapikin yan, mga kasama. Maraming salamat sa inyo. Nagsalita po si Kapitan Apple sa kanyang mga miyembro sa TODA Federation ng Lungsod ng Tanawan. At maya-maya lang po yung umpisa na pag-meeting dito sa Modesto Cultural Center. Pangunahing tatalakayin po dito sa isasagawang meeting ng TODA Federation ay yung ukol sa pagsasakay ng mga tricycle driver sa pasahero, sapagkat sa ngayon po pinapayagan lamang isang pasahero sa bawat tricycle. Magandang umaga sa inyo at Happy New Year. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon Diyos, hihingi tayo ng gabay para maging maayos po ang anumang mga problema ay wala pong imposible sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay pangsamantalang tatahimik at tayo po ay tumuho at tayo hihingi ng gabay sa ating Diyos na buhay. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudurog sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami sa pag-iingat na lumipas ng mga taon. Salamat din po sa maayos na kalusugang kalakasan na pinagkakaloob niyo sa amin, na tunay na kayo po lamang ang aming masasaganang mga bagay. Salamat po sa maraming pagpapala na di namin po mabilang sa araw-araw, lalo't higit po sa pag-iingat niyo na sa aming mga pamilya, maging sa buong mga kasamaan man na tunay na hindi na pa nagkakaroon ng mga epidemyang yan, mga COVID-19 yan. Salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa aming mga buhay at patawad po minsan sa aming kamalian na nagagawa, nasasalita, naiisip na di po ayon sa inyong layong. Patawad po, Panginoon namin, at dalangin ko po ang inyong gabay sa amin sa umagang ito. Kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Tunay na magkaroon ng magandang solusyon at magandang pagpupulong ang meeting na ito, Panginoon namin. Kayo po ang manguna. Kayo po ang lumipo ng mga puso ng bawat isa sa amin na magkaroon kami ng pagkakaisa sa ikaayos at ikagaganda lalo ng takbo ng Tanawan namin, bayan ng Tanawan, namin pahamanan ng Tanawan. Salamat po sa kabutihan niyo at ingatan niyo po ang lahat ng buong mga pamilya ng mga narito. Makaiwas po sa anumang sawa ng karamdaman, maging sa anumang mga bagay ay makaiwas po, maging ang lahat ng mga Pangulo ay mapangunahan niyo po, maging ang aming Pangulo ng Federasyon na si Apple Robles ay ingatan niyo po ang buong pamilya at lahat ng kanyang pamumuno ay maging maayos, maging sa lahat ng mga magtitricycle sa buong South ng Tanawan, nawa po'y tunay na magkaroon ng tunay na pagsunod sa mga batas at patakaran ng aming bayan ng Tanawan. Panginoon, hipuin niyo rin po ang puso ng mga namumuno, lalo ng aming mayura. Ingatan niyo po siya, ang buong pamilya, maging ang mga vice mayor,
mga lahat ng mga konsyales, lahat po ng mga empleyado ng aming bayan ng Tanawa, ingatan niyo po sila at magkaroon ng pagkakaisa at maging maayos po nawa ang mga sitwasyon na dito sa aming bayan ng Tanawan. At kayo po patuloy na magkaloob ng mga hinaing namin sa mga namumuno sa aming bayan. Pagkano namin, po naging malungkot po ang kasaysayan na po na nangyayari sa aming na yun ang buhat sapagkat ang nagmamayagpag ay ang mga kulurong ng mga jeep na berde ang plaka at ang mga tricycle na legal ay siya po napaparalisize. Kayo po ang kumilos sa ganung mga sitwasyon. Sana po'y maunawaan ng aming mga namumuno ang ganung aming mga kalagayan. Minsan po'y walang natitira sa mahal ng kursalina sa mga pamamasada ng aming mga membro. Dalangin ko po ang inyong pagkilos sa ganung mga bagay sapagkat sa inyo ay walang imposible at gabayan niyo po kami sa araw na ito at gabayan at ang higit po sa lahat kami magkaroon ng tamang relasyon sa inyo at ganapin namin ang inyong banal na kalooban po. Salamat po sa kabutihan niyo. Ang lahat po na ito aming iniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon namin Isus. Amen. Amen. Pare Pangulo. Hello. Magandang umaga ho sa ating lahat. Sa akin hong mga staff, sa atin hong minamahal at ginagalang na punong lungsod, si kay Mayora Sweet Angeline Halili, sa ating minamahal na Vice Mayor, sa mga naririntong sanggunian, kay Konsyal Herman Bisagon, ang atin hong bossing, si Konsyal Angel Burgos, yan o ang may hawak sa atin. Kay Hepe, kay Kapitang Idel ng TMO, unang-una ang pasalamat ko kay Pangulong Apol sa inyong Pangulo. Ako'y nagpapasalamat dahil isang sabi ko lang ako na patatawag ang ating mga Pangulo sa kanya at di mano gumawa agad ng aksyon. Kaya ho kami nagpatawag dahil alam nyo naman na sa opisina ho ng TRO ang dami hong mga problema na nalapit. Yung mga 3 sakay, 2 ng atin naman hong pamasahe ay hindi naman ho tayo nagbabawas. Sa tunay lang ho, wala pa naman hong nalabas sa atin dito sa Tanawan na pwede na tayong magsakay ng 2, 3, 4. Ang tunay ho niyan ay sa isang tricycle, isa lang. Kaya ho ang pamasahe, kayo naman ho nandoon nung miniting ng ating Vice Mayor, pumayag naman kayo na ang pamasahe sa inyong barangay kahit malayo, malapit, merong 60, merong 50, merong 30. Sana naman ho ay hanggat wala hong nalabas na order na galing sa itaas o kaya ho ay dito sa atin sa LGU ng Tanawan, atin hong pakiusapan ng ating mga membro na kung maaari ho, isa lang ng isa ang sakay. At kung talaga hong halimbawa na hindi maiiwasan at gabi na tapos wala pa hong masakyan, tayo naman ho ay magbawas ng ating pamasahe para naman ho ang ating mga pasahero ay hindi ho nagrereklamo sa atin. Magaling ho tayo nakita paano naman ho yung mga pasahero na ang kinikita lang ay mahigit 300 bago sa balikan ay gagastos na halimbawa ng 120. Ay kaya ho minsan nasakay ng 2 paghapon, nag-aarimunan, ayaw naman ho nating bawasan. Tayo ka ho nakikindahan nyo ang sinasabi ko, mga Pangulo. Ako'y nakikiusap na ho sa inyo na sabihan ng ating mga membro na sumunod ho kung ano yung
kung ano yung rules dito sa atin sa Tanawan. Dahil napakahirap naman ho na lagi na lang inireklamo ay tayong magka-tricycle. Ang dapat naman hong mangyari sa atin, mapapunta sa opisina ang mga tao at puro pasalamat ho ang gagawin na salamat at ang babait ng ating mga tricycle driver. Yun lang ho, at mamaya ho ay yun ang aking hong paliwanag, ipahakyaw lang ho yun. Ibabalik ko na huli kay Pangulong Apol at magandang umaga huli sa inyong lahat. Salamat po, Kapitan Sinan. Atin nung pabatiin muna ang ating isa sa Konsyal ng Bayan na may hawak sa ating hanay, Konsyal Angel Burgos. Good morning po sa atin lahat. Ano po? Yun nga, sabi ko ni Kapitan Sinan, hepe natin ang tiro, no? Wala pa pong batas na binabago tayo. Kung natatandaan nyo, nung tayo nag-akta ng batas na yan, ng ordinansang yan, nagkaroon tayo ng public hearing. Lahat sa mga yon. Siguro kung may tumutol man, naresolbahan din nung araw na yan, ano. Ang masasabi ko lang sa mga kasama, ang atin pong napag-usapan, wala pa pong pagbabago hanggang sa ngayon. Nakakaawa din naman po ang ating, binabati ko muna po ang ating butihing Vice Mayor. Sir, yan nga po, tayo po ay nasa panahon ng krisis. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, siguro, hindi naman lingid sa inyo, isang taon na yan. Kung tutuusin, ano? Wala pa na nababago pa sa ating napag-usapan. Kaso, napakaraming reklamo sa ating hanay. Alam ko na sadyang napakahirap, pero ang totoo, marami sa mga membro o di kaya sa mga, hindi ko naman sinasabi kayong lahat, mas natutuwa pa ngayon. Alam niyo kung bakit? Mas malaki raw ang kanilang kinikita. Diga, yun ang tunay. Kasi, pag nagsakay ng dalawa, tig-50, 100. Hindi niyo naman binabago pang masahe. Pero binabago niyo kung ano yung napag-usapan, isa lang ang sakay. Kung hindi maiwasan, sabihin natin pamilya o magkapatid, parehas na doon, edi 50 rin lang dapat yun. Kasi ang pinag-usapan natin per trip. Kaya namin kayo tinulungan na kahit man lang sa isang pasahero magbayad ng 50, 30 o 20 dito sa mga malalapit dahil sa hinaing ninyo na kayo'y lugi. Hindi nyo kaya naisip na yung inyong isinasakay na bumubuhay sa inyo ay lugi rin sa inyong ginagawa. Diga, tulungan tayo. Tulungan tayo na ang ating hinaharap na ito ay ating malampasan. Tulungan natin ang ating mga kababayan na alam naman natin na nagtatrabaho rin sila, kumikita ng sapat lang, ganung sa pamasahe pa lamang kulang na para sa kanilang pamilya ang kanilang kinikita. Sa inyong mga kasama ko dito, sa pool simula, pinasa natin yan. Nagpapasalamat kami at kayo'y nakiisa sa ating napag-usapan. Kaso lang, marami sa mga membro, hindi ko naman inilalahat, sadyang inaabuso yung pagkakataon. Yung pagkakataon na ibinigay namin, ang pagkakataon na pinag-usapan natin, inaabuso. Isipin nyo kaya, yung mga tao na kumikita na lang ng talagang pantawid na rin. Kung kayo ganun din ang inyong pakiramdam, yun din ang kanilang nararamdaman. Diga, ang amin lang namang hinihingi din sana
tayo magkaisa. Sana tayo magtulungan. Alam kong napakahaba na ng ating laban. Pero yan, kung tayo nagsasama-sama, walang mahirap. Kung hindi natin maiwasan na magsakay ng dalawa, ay di wag naman natin dagdagan ang pamasahe para dun sa dalawa na sisingilin natin ng tigta 30 o di kaya tigko 40, magiging 80. Tulong na natin na alam ko naman kayo yun na rin ang inyong way. Tulong na natin dun sa kasama natin, kabarangay natin. Yun naman yung mga kabarangay natin eh. Yung posibleng hindi. Dahil kayo kanya-kanya na linya. Maaaring ibang kamag-anak niya pa. Di ka? Tulong na. Tulungan tayo, Didi. Sabi nga ni Kapitan, napakarami na nareklamo. At ang nagre-reklamo ay hindi ibang bayan, kung hindi tiga rito sa atin. Dahil yun ang ating pasahero. Hindi tayo nire-reklamo ng taga kung saan. Laging tiga rito rin. Di ka? Tama, mali. Ang ganda na sana. Ang ganda sana ng takbo kung lahat naman ay nakikiisa. Doon sa aming ginawa, hindi kayo lugi doon. Dahil kung kayo nalugi, siguro wala na nabiyahe ngayon. Nagkataon lang, sinamantala ang pagkakataon. Wag naman sana nating ang ating mga kasama bubugbugin pa natin. Napakahirap din ang kanilang ginagawa. Ilang biyahe ang kanilang sinasakyan pagdating sa sariling bayan, lalo pa silang naaapi. Di ka napakahirap naman noon? Sariling atin, parang hindi natin tinatangkilik. Bagkus sinasamantala pa natin yung pagkakataon. Huwag naman sana gayon. Tayo sama-sama dito. Sama-sama natin pinag-usapan yan. Pero sa kapal ng reklamo, sa hanay ng TODA, hindi na namin mabasa. Sadyang napakahirap pasanin, pero sana kami naghahanap ng paraan para lahat ay matulungan. Pero kung tayo naman sa sarili natin, hindi natin tinutulungan ang ating kapwa, walang magandang batas kaming magagawa kung lahat ng membro ay hindi tutupad. Di ka? Sayang lang itong ating pag-uusap lagi. Nagkikita tayo, kaya tayo magkikita, laging may problema. Sana magkita naman tayo. Napakaganda na ng ating hanay. Magkikita tayo, binibigyan kayo ng mga kung ano-anong commendation diyan. Para saan? Para sa ganda ng inyong ginawa, ganda ng mga naambag natin dito sa ating bayan, sa ating mga kababayan na naghihirap. Kung kayo naghihirap, sila naghihirap, tayo naman lahat ay naghihirap din. Hindi lang sila, lahat tayo. Hindi lang kayo. Diga? At iyan naman hindi naman kami lang ang gumawa. Kayo'y kasama doon. Kasama kayo sa pinag-usapan ngayon. Lahat kayo sumang-ayon. Bakit ganito nangyayari ngayon? Sa pagkakatanda ko, wala pa tayong binabago. Wala pa tayong pinapaltan. Kayo ang kusang nagpapalit. Kayo ang kusang lumalabag. Di ka? Huwag naman sana kayo. Muli po, isang magandang umaga po at sana mapaglabanan natin ang krisis na ito. Maraming salamat po. Susunod pong magsasalita ay si Consul Herman Disagon.
Isang magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating tagapagpakilala, ang ating Pangulo, si Pangulong Apple Robles, sa ating iginagalang na City Vice Mayor, Attorney Junjun Trinidad, sa aking kasamang konsehal Angel Burgos, kay Kapitan Sinan at kay Kapitan Eden, at sa 65 magigiting natin na mga pangulo ng ating tricycle drivers, operators. Isang magandang umaga ho at Happy New Year sa ating lahat. Siguro naman doon sa mga nabanggit ho ni Consial Burgos, tunay na napagkaisahan natin ng buong sanggunian kasama ang ating mga nato sa unahan, kasama din kayo, na kung saan ay napag-usapan natin yung mga panuntunan na dapat ninyong gawin bilang kayo bilang kayo yung drivers ng mga tricycle. Ano ho? Wala pa po tayo talagang binabagong batas. At itong batas na pinatutupad natin ay galing sa Interagency Task Force, na kung saan yan ay galing sa nasyonal, na kung papaano natin binibigyan ang tamang panuntunan at kung paano natin susundin, doon lahat nakasalalay. Ano ho? Napag-usapan din nga natin noon na kinakailangan sa bawat pasahero ninyo na kukunin, isa lamang ng isa ang isasakay. At kung ano yung pamasahe na kinakailangan niyang ibayad, yun din ang ating kukolektahin. Ano ho? Siguro kaya tayo ay naipon sa umagang ito ay para muling maliwanagan, para muling maisagawa natin kung ano yung nararapat na mas maganda pa para sa ating mga isinasakay na pasahero, at kung paano pa rin gaganda ang imahe ninyo bilang kayo ang isa sa mga nagsasakay ng ating pasahero. Ano ho? Kaya sa umagang ito, tayo ay magkakaroon ng open forum pagkatapos na makapagsalita yan, si Vice. Ano ho? Kaya sa umagang ito, hinihiling ko rin yung ating patuloy na kaligtasan. Tayo naman ay lumaban na, i-abdo na natin. Dahil siguro, mga 2 o 3 buwan na lamang at matatapos na rin itong ating pandemyang ito. Ano ha? Kaya sa umagang ito, binabati ko kayo ng isang magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Ano ha? Thank you very much. Maraming salamat to sa dalawang narinig Konsyal Angel Burgos, Konsyal Herman Disagon. At welcome po natin at susunod na magbibigay ng mensahe sa atin ang ating butihing Vice Alcalde ng Lungsod ng Tanawan, Atty. Hermenegildo Trinidad. Hindi kami tayo dito dahil para dito lang natin ayusin o garuhin yung bagay. So siguro mapapagod natin nagsimula tayo ng Marso. Marso ay nagkaroon tayo ng tinatawag na quarantine. Karoon tayo ng problema. Ngayon, gusto ko lang ito natin yung bagay. Sa hanay ng driver, ito ay siguro sa aking tingin hindi nyo masyadong kayo palawanan mga Pangulo. Sabi niyo mga driver sa bukid, kami daw lamang ang nag-iimpit na isang pasahero lamang. Ang tanong, sino ba ang nagtagda na isang pasahero lamang? Ang lokal o ang nasyonal? Hindi po ang lokal, ang nasyonal. Hindi namin gusto
na isang pasahero lamang. Nung sinabi ng national na isang pasahero lamang, ibinaba sa amin sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government, dapat ipinaliwanag niyo sa inyo mga miyembro. Dahil sinasabi na ninyo mga miyembro, ang ikaw nalulungulan sa tanawan ang nagtakda ng isang pasahero kada isang tricycle. Sabihin ko sa inyo, mali. Hindi namin kagustuhan ang isang pasahero o ang kada tricycle. Ito ay patuntunan na ibinaba ng national government at sa katunayan, ito ang kumikiral sa buong Pilipinas, hindi lamang sa Tanawan. Bakit ginawa ito? Siguro naman alam ninyo. Dahil sa problema ng pandemya. Kung inyong iisipin naman yung galing namin, yung lang motor ay yung pagkakasan. Kami ba nagtanda ng ayaw ng pagkakasan ng motor? Di ba hindi rin naman national day? Kami nga yung lumalaban at sinasabi namin baka pwede ang mag-asawa. Kaya lang alam nilang magbigyan. So gusto kong liwanagin, hindi ang lokal na pamahalaan ng Tanawan ang nagtakda ng isang pasahero kada tricycle. Noong inilabas itong panuntunan ito na isang tricycle ay isang pasahero ay isang tricycle, lumapit ang Pangulo. Paano nila ang nangyayari? Mapunta kami nila ng ang papasahin nila sa Malangpuro, 20. Paano nangyayari? 20 pesos. So bilang pagtugon sa inyong pangangailangan, at ang nangyari naman ay malaking dunyang tricycle ng mga panahon yun, ay nagkaroon tayo ng special fare matrix na yun naman ay lahat kayo ay nariyan. Kayo ang tinanong at kayo ay pumayag. Kaya naman, nilutong ng daang panahon, ng daang araw, ang daming reklamo. Sabi nga namin, hindi naman namin maintindihan kung sino nagsasabi ng totoo. Nagre-reklamo ang driver, lugi daw siya. Nagre-reklamo ang pasahero, kawawa daw siya. Pero kung hindi na natin na simpleng tinginan, ay kawawa tayo ang manlakan. Kasi may pagkakataon nga naman, na 50 ang pinilay sa inyo, kada isang pasahero, isilakay niyo yung 4, 50 kada pasahero. Supra pa doon sa kabuuan ng dating sakay ninyo. So ano gusto ko lang sabihin? Ang gusto lang natin sabihin, hindi tayo nagpapaligsahan ngayon. Sa katulad lang ng gobyerno, lahat na halos ng pera ng gobyerno, ibinigay niya sa tao para itulong. Ay saan naman tayong tao ang magtulungan? Katulad namin narinig ko kanina, tama naman. Unang-una, sino kami sinasakay ninyo? Kakasal ko ito mas pagkat. Ikaw tawag mo, ikaw pinasasakay ka ng traffic check. Hindi. Kung may kita ka po na sinasakay ng mo, kung may kita ka ng traffic check, sinasakay ng traffic check. Ang tanong ko ito, hindi na kayo nahihiya sa aking bahay ninyo. Kapag ako pinalulupot doon sa mga kasama natin, dahil alam mo naman marami ang natupa, marami na nasunod. Kaya lamang, alam nyo yun ang mahirap sa sistema, 1, 2, 3, 4, 5 na hindi gumawa ng tama. Yung siyam na lahat at siyam na pusyam na kasama na gumawa ng tama, walang nakakita. Ngayon na yung paraan. Alam niyo yung sinasabi ko kay Pangulo, doon sa ibang mga Pangulo, ang mga membro hindi marunong sumunod sa panuntunan ng isang asosasyon, hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan. Yan ang makakasira sa inyong pangulupan. Kahit anong galit ninyo, kung hindi nyo mapakasunod yan, walang ibig sabihin. Ngayon, isa pang gusto kong tingnan ninyo, kikita ka ng 50 pesos sa daan, 200. Pag nakahuli ka, magkano bayan? 500, 300, 1,000. Nahiya-hiya ka pa. Galing pa sa iyong kapitbahay mo. Ano naman yung makakita sabihin, kung hindi tayo quarantine, matagal na
Hindi lamang kayo ang nahihirapan, marami ang nahihirapan. Pero ang paghihirap na yan, pilit natin pinaglalabanan, pilit natin pinagpupulong-pulungan. Kaya nga ang aking hinihiling sa inyo, walang solusyon dito kung hindi nasa hanay ninyo. Kayong mga Pangulo ng mga toda ang inaasahan namin nagigiya sa inyong mga kasama. At itong panahon ito, wala akong panahon para tayo ay magreklamo na sasabihin mahirap ang buhay, maklubi kami. Wala akong tumubo dito. Walang tumubo. Ang natubo lang dito sa sitwasyon ito, yung nagluloko ng kapwa natin. Tandaan yan. Pero kung ikaw ay susunod sa pamantayan, walang tutubo dito. Wala. Lahat tayo lugi. Lahat tayo kargabyado. Lahat tayo mag-a-adjust. Di ka kita nyo naman, ang isang pamasahe ay halimbawa, nung normal ay 30. Di ba? Halimbawa, ginawa natin 50. Bakit 50? Yung 30 na limasa ito 50 na total doon. Di ba ka? Kung 50, lugi ng 20 ang sumakay. Di ba? Kasi nagdagdag siya na 20. Ang tricycle driver ng lugi na 100. So, pares mo din. Dahil nga hindi normal ang ating sitwasyon. Kaya ako may nakikiusap sa inyo na uulit-ulitin ko, ang solusyon dito ay tayo mismo. Tayo mismo. Walang ibang solusyon dito o paraan. Napakahirap po din naman sa katayuan namin. Katayuan ng tira ko, ng tira ko, na wala nang gagawin kung di bantayan tayo. Hawa-hawa na. So yun lang ang gusto namin sabihin at ipakapot sa inyo na marami ang hanay ng mga nakay na nagre-reklamo. Pero alam mo naman, malibis lang yung pinagre-reklamo ang mga tricycle driver na kasama natin. Na yun ang dapat natin balikan, kapuhin natin, at tayo naman makiusap. Tulungan tayo, pare-parehas, para dito sa ating problema ito. Dahil kung hindi tayo magtutulungan, wala nang mangyayari sa ating buhay. Lahat ay lagi na tayo, may problema dito, may problema dito. Uulitin ko, ito yung pamantayan, pinapatupad hindi lamang sa nanawan, bagkos sa kabuuan ng Pilipinas. Kaya gusto kong ipaunawa sa inyo, at kung sana, marami na ulit bayan sa ngayon ay nagtaas na ulit ng kanilang parating. Marami na bayan na deklara ng ECQ tinaas dahil tumaas ang kaso ng COVID. Kapag hindi nangyari sa atin, makapagbiyahe ng tricycle na naman, hindi na rin kayo makakabiyahe dahil mas malaki ang problema. Kaya kung bakit wala tayong solusyon dito, hindi namin kaya solusyonan ng kami lamang, kahit kayo huliin araw-araw, ang solusyon dito, tulungan tayo. Kailangan namin ang inyong pakikipagkapwa-tao sa kasama natin. Tandaan nyo, ang isinasakay ninyo, laging kakabarangay ninyo. Hindi ka pambayan, hindi ka ibang barangay. Maraming salamat po, at sana inaasa na pagkakaroon ng pagbabago yung sistema na gusto natin malaman, hindi na sa inyo. Tulungan tayo, pare-parehas. Maraming salamat, magandang umaga. Maraming salamat po, Vice Mayor. Nandito naman po ang Chief ng TECO, si Captain Den. Ang para po sa akin lahat, natigil po sa lahat dito sa kasama ko sa harapan sa pamumuno ng ating Vice Mayor, Atty. Junjun Trinidad, sa ating mga konsehal, Herman Isagon, Konsehal Angel Burgos, kasama ko sa naglilingkod sa ating lungsod, Kapitan Barangay ng Tricycle Executive Office, sa Pangulo ng Federasyon, Apollo Robles, at higit sa lahat sa inyong mga opisyales at mga presidente ng lahat ng Pangulo ng Toda ng Tanawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro po naman, ilang ko po sasabihin ay nabanggit na rin ang ating mga nagsalita dito sa harapan. Abot at lingid na rin po naman sa inyo na tayo po ngayon sa kasalukuyan ay nasa GCQ.
Ibig po sabihin nito, sa kasalukuyan, tayo po ay nasa partial implementation pa naman ng ating ginagawa tulad po ng mga clearing. At pagka po tayo ay naging MGCQ, siguro baka sa mga susunod na buwan, kaya lamang nabanggit nga rin po ng ating pangalawang ama ng lungsod na wala pa rin katiyakan dahil pagkapatuloy ng patuloy yung pagdami ng ating mga nagkakasakit dito sa lungsod at Tanawan, baka po tayo maging MGCQ. Ganyan pa man, kung tayo po ay magiging MGCQ, tayo po ay mag-full implementation na uli ng clearing. Pero sa kasalukuyan, pinatutupad natin po natin partial implementation po. Kaya po ako'y nakikiusap sa inyo mga kasama, tagubilin at iparating nyo sa inyo lahat ng mga kasabi na yung po natin dating ginagawa ay ating na pong ipatupad. Tulad po ng mga kasama ng mga driver, sana panatilihin ang pagdaan lagi sa kanan, lalo na sa National Highway. Yun po ay pinakaiuusap ko na po sa inyo at yun po yung mahigit na rin natin pinagbabawal. Ikalawa po, yung po mga pagpila natin, kayo po naman inapagkaisahan natin na yung dalawa, tatlong tricycle dito sa lungsod, dito sa poblasyon ay kayo po na may binibigyan. Kaya lamang sa ngayon po naman na may iwasan na natin yung dami pa, yung hihingin pa sa apat. Kayo po naman ang nakipagkasundo, pumayag, na pagka meron lang kayo ng pilahan, ay kayo po sumusunod. Pero sa ngayon, siguro marami na rin sa inyo nakakapansin na hindi na po natin pinatutupad yung ating napag-usapan. Sana po ay atin na po ipatupad na uli at dahil maghihigpit na po uli ang ating mga clearing. At doon po naman sa mga naparada doon sa grand terminal natin ng mga tricycle, kayo po naman na may punduhan. Yung ating napag-usapan noong 4-5, doon na atin po sanang ganapan. Ay nangyayari po ito na may punduhan kayo, hindi po naman kayo doon po kayo napundo. Kayo po na may nabayad sa punduhan, tapos doon mga kayo natambak na nagsasama-sama sa terminal, yun po yung ating iwasan. Kayo po ang Pangulo kaya susundin. Ang mga kasama po naman hindi ko man nila lahat. Pero hindi nga pagka minsan hindi nasunod. Kaya naman, huwag kayong magsasawa sa tagubilin, pabaon, na makiusap. Pagsabihan sila para yan po ay isang pamamaraan para kung ating lungsod ng Tanawan ay maging palamuti, maging isang magandang ehemplo, hindi lang dito sa atin at makita ng mga taga-ibang lugar na ganito pala ang samahan ng mga tricycle, mga toda dito sa Tanawan nagkakaisa. Kung hindi mo tayo magkakaisa, hindi mo magiging palamuti o magandang ehemplo sa mga ibang bayan. Kaya muli, ako'y nakikusap po sa inyo na ito po, muli kong babanggitin. Sana po iparating, ipaabot, at ito naman ipabaon ang tagubilin ko sa inyo na itong ating full implementation ng clearing pagka nag-MGC nyo, ito po ipatutupad na po dito sa lungsod ng Tanawan. Kaya ngayon pa man, paghanda na natin, yung dati natin kinagawian, sana po ating pagpatuloy. Ganyan pa man, maraming salamat po at magandang tanghali sa inyo. Maraming salamat po, Hepe. Mga kasama, palagi ko naman naunawaan natin ang sinabi mula kay Vice Mayor, Consial Herman Tisagon, Consial Angel Burgos, at kay Hepe Nantero, Hepe Nantepo. Sa inyong limang naririyan sa unahan, ang amin naman pong hanay ay handyang makipagtulungan tungo sa inyong nabanggit ngayong umaga. At palagi ko naman din po, kayo po ay mas lalong malaki din po may tutulong sa amin na kung sakali makakahingi tayo ng konting sa DILG o IATF na regarding sa pagsasakay nito. Di kami tulungan nyo na rin na sana naman ang mga kasama ay matulungan din natin. At kami naman mga Pangulo, tayo magtulungan mga kasama at lagi natin tatandaan bilang tayo Pangulo, tayo ang susundin, hindi tayo ang susunod sa membro. Yan lagi, kaya nga tayo naging leader. Tayo ang susundin, hindi tayo ang susunod sa kanila. At ang pakiusap ko lang sa mga kasama, yung konti namang reklamo ng membro, dapat paliwanagan nyo na. Huwag na nakakarating sa itaas, minsan nakakarating pa sa City Hall, kung saan sa reklamo. Dapat sa inyo palaang, kaya nyo na yon bilang tayo Pangulo, mga kasama. Tama kayo mga kasama? Yun. Yung may gustong magtanong.
Isa-isa lang. Basta yung tanong ay naayon sa ating pag-uusapan, mga kasama. Erika. Tanong kayo, tanong at may narito pa mga sasagot. Ayun. Magandang umaga sa atin lahat. Hindi ko na isa-isahin. Sobrang dami niyo. Ako nga pala si Midero na sa Christmas sa Dalawang Pulo. So, ang tanong ko lang kasi kahit naman yung pala sa GCQ na, alam mo naman natin na sa Tutumas, di ba, Talisay, Malbar, kung naman, may LG na natin muna natin, para pala sa GCQ. Ang tanong ko lang, kasi mo ng mga, may mga LG na pwede lang sa kayo ng dalaga sa Tutumas. Patuloy yung tatawag yung yata kaya mapagbigyan na yung parang tayo sa GCQ. Yun po akong tanong. Ang pakulang akong tanong, tinatawag kasi nababaw na sa inyo, yun ang parang nakikita lang ng mga Pangulo. Yun ang parang dito sa meron ng Bintang Mall. Yung mga sapro at saka ako crossing. Ito nung ipunuan ng talaga, marami na ako magsisigan ng tamang pasayro ng punuan sila ng jeep. Isip yung makapunta ng peras sa loob, mas profound sila sa balot. Kasama nga lang, hinihilin nga naman ako, dalawa lang. At kaya ako na pwede yung sa jeep, tapos tayo sa gilindo. Hindi yan. Salamat. Kayo direkta ng talong, wala nang masalangge, para klaro. Ulitin ko na yung unang tanong na. Kasi walang mga sa ating LGU na meron nagdadalawa ng saan, kagaya ng San Tomas. Ang ginagano mo, pero sa tayo na sa GCQ level. Pag yung ibang LGU na pagpayagan ng kanilang municipality na magdalawa ng saan, yun ang tanong. Ang pangalawa, pag yung jeep dito sa Bintang Mall, kumusta yun sila, punuan. Samantalang, mas marami mo sila may kakarga ng mga pasero. Kaysa ako sabi ng mga magdadali, sige, dalawa lang ang aming gustong mangyayari. Ilang mo naman ang tanong. Salamat. Yung una kong tanong ninyo, tungkol doon sa ngayon ko wala pa akong pinapapala sa pagpapayag na dalawang pasahero ng tricycle. Kaya hindi mo namin makakaasa na gayahin yung sinasabi ninyo kung totoo. Naman mo ako, doon sa dito sinasabi niyo po, yun mo naging problema natin eh. Naging problema natin, may pamantayan tayong batas. Pero pinipilit natin na lumayo sa batas na pamantayan natin pag nakita natin may nagawa na sana. Ako, itatanungin ko kayo, alam niyo sana yung ginagawa ng Jake. Tama ka? Dapat po, hindi natin ginagawa. Yun ang itatanong na bakit sila ginagawa. Nagkataon lamang na siguro yung ating mga kasamahan sa kalye, kalye mo, hindi nakita. Ngayon mo, ayun naman ay magkaroon din ng munisipyo na pagkakaroon ng lalaba, ipalag mo sa ating mga enforcer, hindi ito mag-insip-sip, pero kung kayo may concern sa inyong mga kababayan na maaaring makahawa dahil pag ibabalo ito, nakasakay sa inyong president, kayo naman ang may problema. Kailangan natin pare-parehas tulungan tayo dito. Pero yung sinasabi ng tanong ko, katulad din ang tinatong ni Pangulo kanina, tandaan nyo, baka may lumabas kaga na pamantayan ay ating para sa inyo kung yung sinasabing gandang na pasayro. Kaya naman, ulitin ko, habang wala, huwag mo na kayo magdanda at kawawa naman. Ngayon, may pagkakataon din naman na mag-asawa na nagkakasakay ay hindi naman din talaga maliwasan na magpiling sumakay ay hindi naman din ako sa atin magbawas ng bayan. Kasi nung tayo nire-reklamo eh, kapag isa ika, 50. Kapag dalawang ika, 250. Ay parang naman yung kalugin. Kaya kung tulungan tayo tulungan. Ito may tulungan sa totoo lang, ilang bunga na tayo nakatakbo. Ay yung bunga na baka tayo makakatapos sana, ako yung nakakasa. Isa ka pa tayo nakakaroon ng problema ng ganito. Kaunting taste na lang, kaunting puno para sa ating mga mananakan. Welcome po natin ang ating isang city councilor
na si Consuelo Castillo. Susunod na magtatanong, may mic pa rin. Mic. Magandang naman po sa inyo lahat, mga siya ng ating bayan, Vice Mayor, at mga Pangulo po rito. Niliwanagin ko lang po yung sinabi ni Vice Mayor kasi yung sa mag-asawa, makakatalo ko lang, yun po ay talaga po gusto ng ating mga kasama na madagdagan ang pasahero natin. Kasi siyempre, nakakawa rin po ng tipo sa pasahero. Ngayon, yung sinasabi ni Vice, ipapapasa ng pamasahe, ayaw kami doon. Ngayon sa bayan, ang ibig ng natin tawas, ay mag-is ka kung sakasakali. Hindi talaga katulad natin kung mag-asawa, kung kapatid, may relasyon sa kwan. Yung po ay pinutinaka para ko lang po, yung sinabi ni Vice. Salamat po. Pare, salamat sa iyo tanong. Klaro na para malinaw sa ating mga kasama, hindi sinabi ni Vice na pinapayagang isa kayo mag-asawa. Kunin lang na talagang nariyan na nagpipilit. Reduce natin ang pamasahe, bawasan natin. Doon tayo nagkareklamo eh. Doon tayo nagka-problema eh. Wala na sana problema tayo eh. Kaya tayo nagka-problema, magsasakay, tama sabi nila, apat, ganun pa rin ang pamasahe. Pero kung yung inabawasan natin, baka wala reklamo sa ating kanan. Hindi nga mga kasama. Klaro na hindi, baka mamaya, paglabas natin dito, ibaba natin sa member natin, o pinapayagan na, sabi nila, pwede na lang mag-asawa, pwede na lang magkapatid. Maliho yun. Klaro na at baka kumalang na naman, baka sabihin na naman, ba't ganito na o di ka. May pagkakalaw kasi sa bukay na lang, lalo sa bukay na lang. Alam niyo ng mga kasawa. Ay pagkakalaw, yun naman yung pwede mo konsiderasyon sa atin. Yun ang aking sinasabi. Kaya lang, ayaw kong narating. Dahil may nagtatanong sa akin pasahero. Sabi ko, bakit kayo na pipilit sumakay? Kaya yun ang tanong ko, bakit kayo asakay? Alam niyo naman bawal ang sobra sa isa. Ang tricycle daw ay ayaw umalis. Na hindi tatlo, apat, o lima ang sakay. Kaya ako ay sinasabi ko na sa inyo, yun ang pinag-iusap ko sa inyo. Pinag-iusap namin sa inyo, pakita nyo naman na kayo din naman ay, alam ko napakalaking panganin sa inyo. 17 na ang laki ng panganin sa inyo. Bago ka makatapos ng kapuligan pa sa inyong tao. Hindi niya ako na sa reviso nyo. Kaya ako ay uulitin mo ang nagiging problema lang ang naman yung sistema. May mga bagay, alam mo ng isintihan, ang hundilihan, kayang patamayin, basta natin pag-usapan at pagkasunduhan, kung naman tayo masyadong tumingin dun sa pira. Dahil hindi na naman tayo ang gustong mabuhay. At kailangan lahat ay mabuhay. So yun na po, ang aking ulit-ulitin, o maaari, tulungan tayo tungkol sa problema ito. Sino po kami tanaw? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yan, Presidente ng Poblasyon. Sa pangyayari po yan, kami po ang apektado ang mga poblasyon. Dahil nahihinahan po ang mga taga-baryo sa kanila dahil pag-coding sa kanila, dito sila namumulog po sa bayan. Diba pa naman kami mga dilaw? Halos na natakot dito sa buong nasasawakan ng tanaw ng bayan ay panay mula. Wala nang dilaw. Makikita niyo mga dilaw nasa kalikan nila ng pilahan. Ang nasa tumatakbo rito panay mula. Tapos pagka naman nakatid ang mga dilaw sa mga baryo, bukod sa mura, ahalangin pa. Yun ang napakalaking epekto doon sa mga namin mga dilawan. Sasakay na ang mga pasayro sa dilaw. Magsusunta pa ng pula. Aakawin pa. Kami, hindi kami na gano'n kung saan sila pumunta rito. Ang hindi ko lang sabihin, kung halimbawa isang tricycle nagkali sa baryo, kami sakay, na pwede magpahatid dito sa nasasakupan ng bayan, hindi yun. Kaso na, pagbalik, huwag mong sasakay. Ganun din kami sa kanila. Pag kami mag-aatid sa mga baryo, mag-aatid na kami, hindi kami magsasakay ng pasayro. Bila amin, salamat po. Ayan, ito yan ha.
Ako yung sa totoo lahat ay lumarinig ko yung sinasabi niya daw. Nakakalungkot tayo. Akala ko yung nagreklamo lang sa inyong pasahero. Pati pala kayo may reklamo sa isang isa. Hindi tayo magkakain. Hindi na sinasabi ko, at nakiusap sa inyo kung na ng pasahero. Ay pakiusap ko ulit sa inyo. Tingnan nyo din ang kapwa ng driver. Eh wala yung solusyon yan. Ako daw, ay sabihin sa akin. Walang solusyon yan. Masolusyon yan tayo. Guys, ito wala ko ay rin. Kami, pwede naman kami kami magbigayan eh. Huwag ka naman harap ng aming mga kasama na makiyaw. Kaya yung pagkain na Nakasabi ko kami na sabihin ko sa iyo. Yan ang yayakan ng yan. Alam nyo naman kung sino yung inyong na-transaction yan. Yan pinapagpulungan ninyo. yung mga kayo. Yun ang ulo ng kalun nyo. Kung sino yung mga usap na mga nasa bungay, magpulong kayo. Kasi nakakahiya na mararating ng tao na kayo gusto ng driver ay may gandang issue sa isa't isa. Yun nga po, Vice, yung mga Pangulo, hindi na makapasalita eh. Dahil siyempre, ganyan na, kami natin kung dito sa bayan, eh kami na may hindi makapagtampos ng pasaya sa baryo. Kung paano sila naman, okay na okay dito sa bayan. Kapag naman kami kikita, Kaya pag-usapan nyo yan, at tatanong mo naman sa mga Pangulo, ang sinasabi ko, kaya nyo naman dahil at hindi makapagsalita kung ang problema niya kung yaw. hindi nila kaya ng mga membro na sabi na kayo. Abay, pag hindi kaya may kaya, pag hindi kaya may ako, may solusyon yan. Alam nyo ba ang solusyon? Magandang umaga po sa inyo lahat. Narinig po kay Vice, sa lahat ng mga sosyal, lahat ng mga ibe, at lahat ng mga Pangulo. Ako po ay tagyang nanghihingi sa inyo ng pangaling sa pagkatulong ng mga nakarangyan ay sadya namang sabi sa akin na aking mga membro ay pinapayagan daw. Sasakay sila ng mga tatlo, dalawa. Parang hindi ho sila pinapansin, hinuhuli ng mga ating mga team ko. Kaya ako ay siguro kayo pinagbibigyan ng papasko at magkabagong taon niya. Kaya po siguro ay nung makakapang taon ay parang mabibig daw rin. Kaya po ako ay tumihingi rin sa inyo ng pamanig sa mga ganung mga bagay. Siguro nga ang kakulangan lamang ng aking mga pasahero, ang aking mga membro ay ilan ang sakay ay kalasing mayroong hindi nagpapababa, pero yung ikaw ay nagpababa ng pagkain. At parang sila doon yata nabuhay-buhay. Kami po ay may problema sa aming barangay. Kaya kung kami nagkakaroon ng problema ang aking membro, wala na hong sumakay na pasahero sa tricycle at malayo jeep. Ang mga jeep po ay sinasabi na ipuluhan. Mayroong mga driver na jeep na nagsabi, ang kanyang sakay ay 17. Kaya po kami nalulungkot. Ay ang tricycle ay nauwi ng bayan na wala akong sakay kahit isa. At sa pag-uwi ay isa lang ay sila naman ay tanggap daw. Pero talaga nakakaawa ang kalagayan. Ako po ay nakikita ko sitwasyon sa Panginoon ng Rosalina. Ayun nga po ang aking ipinapanalangin sa Panginoon Diyos na sana ay maunawaan ng mga namumuno ng ating lusudan tanawa ng kalagayan ng mga tricycle. Sadya pong nakakaawa. Ako po nga ng mga nakalangyan sa awa ko. At sila'y dumatayin. Kahit ako'y hindi ako nag-iisip na ako'y papasok sa politika. Pero ako'y pinanghingi ko sa aking mga anak. Bibigyan ko lahat ng mga driver sa amin ng talaga ng bigas. Hindi po ko nang hinayang. Lahat po, yan ay alam na lang ng aking mga membro at ang aking mga anak ng driver. Ako'y talaga naawa sa sitwasyon sa ngayon. Wala ako man po'y na iyan ang naman talagang dapat may ito kasalubo sa inyo, sa inyong ginagawa na talagang dapat kasalamang. Kaya lamang mo ang tricycle, sabi ng aking mga membro, bakit hindi nyo inuhuli yan, Jeff? Ay hindi na bila saklaw yun. Yung po mga isang tatanong kung talagang hindi nyo saklaw, kayo ay talagang humahanga ko sa inyo, talagang kayo nagpapatupad ang tamang batas
at galing naman talaga sa nasyonal. Pero yung jeep, sasabihin ng mga manguhuli ng mga TMO na hindi daw nila sa jeep, nakakalungkot po yun. Kaya wala akong sumakay sa aming mga tricycle na mga pasahero. Dahil may jeep na talagang kahit pumunod, may pagsinisiksikat daw. Yung po isang nakita na parang ako'y hindi po nasisiyas sa ganung sitwasyon. Kaya ako yung hihingi sa inyo ng tulong. At yung totoo na wala kayong saklawang, hindi saklawang majip na yan. Ayan po isang dalawang buot na biyahe. Patay pong klurong ng gabi ang mga plakad yan. Sa amin po yung nangyayari ngayon, pagkakasado ang mga legal at ang nagmamayagwag ang mga klurong. Yan po ang nakakalungkot sa amin. Kaya ako isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pasamantalang ng mga talang ating pagtatanong, welcome muna natin ang pagdating ni Consyal Herman Trinidad, Consyal Mel Corona, Consyal Cristel Guello, at Consyal Miguel Gonzales, at SK Federation, John Kennedy Macalindo, at kay Consyal Selene Marqueses. Kayo po na unang bumati, Consyal. Magandang umaga sa ating lahat. Ako may katulad at tinapos sa aking chairman ng mikropono. Kanina po nung ako yung grupo, tinatanong ko kay chairman, ano po ba ang purpose ng meeting nito? Sa totoo lang po, ang inyong likod ay nag-iisip, ano pa ang meron sa pagpupulong ngayong araw nito sa sektor ng ating TOTA, ang pangunahing transportasyon ng Luzon at Tanawan. Alam po na hindi mo madali ang ating kinakaharap sa kasalukuyan. Alam po naman natin na nagtakda o gumawa ng batas ang ating pamanulusod na naaayon sa ating IATF na isang pasahero lang po kada tricycle. Subalit kanina narinig ko ang ating si Pangulong Aglen ng Buhon na meron po mga tricycle na nagsasakay na higit pa sa isa o higit pa sa dalawa o higit pa sa tatlo. Tama po kayo, may violation po yun. Pero kung tayo po sa ating mga sarili, alam naman po natin at kilala naman po natin ang ating mga kasamahan na kapwa na namamasada at naghahanap buhay sa ating Luzon. Sa pamamagitan niyo pa lamang po, bilang mga pakulo o bilang mga opisyalis ng inyong TOTA, pwede niyo po silang sitahin o pagsabihan na mahirap daw ang mahuli. Pag po tayo nahuli, alam mo naman ang lahat sa inyo rito ay may mga kamag-anak, may mga kaibigan na nanunungkulan daw sa ating pamanalusod. Ano ang ating gagawin pag may nahuli tayong mga kasama? Hindi tayo, lalapit po tayo sa ating mga padrino. Pag po tayo tinulungan, masarap po ang pakiramdam. Subalit pag hindi po tayo napagbigyan, nakapakasama po ng pakiramdam dahil pa po ang pinagbagsakan ng langit at lupa. Sakit ko sa ating kinakaharap, hindi lang naman po ng Luzon at Tanawan. Ako ay kaisa nyo sa inyong hangarin, sa inyong paghahanap buhay. Para po sa inyong kalaman, ang inyong lingkod ay isa rin po sa natulungan ng hanap buhay na tricycle. Bakit po? Nung araw po, ang aking po isang kapatid ay naghahanap buhay mo sa pamamagitan po ng tricycle. Yan po ang aming pangunahing hanap buhay ng araw. Katulong po ang aking kapatid na si Vice Mayor na tumulong po at tumagapay sa amin para po kami ay magpatapos ng pag-aaral ng tricycle. Kaya po ako, kaisa niyo po ako. Alam mo po ang damdamin at hangarin niyo sa buhay. Pare-parehas po tayo may pamilya. Pare-parehas po tayo gusto nating mabuhay. Pare-parehas po tayo gusto kumain. Subalit sa kasalukuyan, ano po ba ang dapat natin gawin? Kanina po, narinig ko yung sinasabi ni Pangulong Aglen na may nagsasakay na tatlo. Tayo naman yung lahat sa ating barangay, kilala natin ang ating mga pasahero. Tama po ako? Kilala nyo lahat ang inyong mga pasahero. Ano nga? Doon sa ating tabi, sa Trapeche, mag-ina ko yun. Dalawa ko sila. Kaya ko silang palengke. Namalengke ko sila. Subalit, isa ko sila ng tricycle. Magkasundo sila. Ang sabi, nagre-reklamo sila sa akin. Ang sabi nila, kayo naman ang ginawa.
ay kami mag-ina na. Magkaya mo ba kami ng tricycle? At sabi ko naman doon sa kanila, wala naman kung masama kung tayo susunod sa tama at kung yan mo ang tinak ng batas. Kung tayo susuway, ano kung mangyayari? Kaya ko na nabanggit ko kanina, problema. Hahanap tayo ng padrino, hahanap tayo ng manalapitan. Ano ho? Siguro naman ako, konting oras na lang o konting araw na lang ang ating pagtitiis. Hindi na mo kayo nahihirapan. Siguro pag nagkabakuna, ay pakata mo, sabi niyo kayo na mahumay sa pasahero. Pag nagpaktudaw man na po tayong lahat, at maging maayos na po ang ating paghahanap buhay, alam ko po na ang sektor ng transportasyon ng TODA ay marami pong ilalabing sa sangguniang panlusot. Ano? Una, nandiyan na po yung pamasahe. Na alam ko naman po na patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na isa rin po sa nagpapahirap sa ating mga kababayang naghahanap buhay ng tricycle. Ano ba? Napapahaba na mga aking salita. Marami po akong magsasalita ng aking mga kasamahan. Para po sa kalaman ng lahat, ang inyong pong lingkod na si Jose Madrinidad. Ako naman po ay nasa aking tatlong termino ng panunungkulan bilang isang lokal na mapapatas ng syudad na sa Tanawan. Sa simula po, ako'y naging katulong nyo, naging katuwang nyo para maging maayos ang ating sektor ng TODA. Sabi nga po ni Mayor Tony Halili, siya nabubuhay. Isa sa kanyang political promise nung kami nangangampanya para sa sektor ng TODA ay ang maging libre ang prangkisa na tricycle dito po sa Luzon ng Tanang. Yan po ay natupad sa tulong po ng aming ibang mga kasamang konsihal dahil alam ko po na malaking bagay para sa ating mga kababayang magta-tricycle na maging libre. Tayo lang po ang bukod tangi sa buong lalawigan ng Batangas na wala pong binabayaran ang ating mga magta-tricycle sa pamahalaan ng Luzon. Palakpakan niyo naman po ang ating pamahalaan ng Luzon. Sana naman po, sa maliit na tulong ng ating pamahalaan ng Luzon sa sektor ng TODA, ay sana naman po ang ating lang po may gagawang tulong o balik sa ating pamahalaan ay ang sumunod po tayo sa tama. Kumuha po tayo ng paulang mga dokumento, mga permit, lisensya, lahat po ng dokumento kailangan i-comply po natin para po kung sakaling magkameron ng aberya ay wala po tayong problema maharapin. Ano po? Muli po, ang inyong po lingkod, si Jose Madrinidad ay patuloy po maagapay sa sektor ng TODA sa lungsod ng Tanawan. Maraming po salamat. Mabuhay po kami lahat. Maraming salamat po, Jose Madrinidad. Ito tawag na welcome po natin na pagdating ng ating puding EBC, si Caprani Provenza. Welcome po, sir. Natin po naman si Joseph Castillo. Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Amin lang po masasabi, siguro sinabi na rin po ng ilan sa aking mga kasama, patuloy po tayo mag-iingat sapagkat tayo po ay nasasako pa rin ng general community quarantine. So, tayo po ay nasasako ng mga batas, ng national government. Ang ipinatutupad din po sa inyo ay nakukupod din po sa ipinatutupad ng national government. Siguro po sa mga magta-tricycle po natin, mga kasama, kapag ka po siguro naging MGCQ na tayo, MGCQ, baka po siguro yung po nire-request ninyo na madagdagan ang pasahero po ninyo ay baka po mag-iiba-iba, katulad po ng ibang lalawigan. Hindi mo tama para sa amin na nanunungkulan, kaya ko na narinig ko kanina, na kapag ako alam mo namin mali, tapos ko kami sasamayo, ay kami naman ho ang marinindigan sa national government. Nasasabihin ho, wala ho ginagawa ang city government ng Tanawan para ipatupad yung batas na pinatutupad ng national government
ng IATF. So, inuulit ko lang ho, lagi man ho tayo nakikinig ng balita, si President Duterte, so yung bago magkatapusan ng buwan, nag-aanunsyo siya na ang bawat lalawigan ay kung General Community Quarantine o Modified Community Quarantine. Nararamdaman po ngayon na talagang napakahirap po bumiyahe, tapos di mo ang kita na mahal po ang gasolina, kaya wala po tayong magagawa. May tanong po ako sa inyo. Subalit itong tanong na ito ay mayroong mahalaga. Ano ang importante? Ang mabuhay o ang anak buhay? Mabuhay. Mabuhay, no? O yung anak buhay? Parehas na napakahalaga, no? Pero para po sa atin, importante yung ang mabuhay. Kasi kung ikaw naman ay kaunti lang ang pagkita, napapagkiisan. Pero mabuhay ho, isang beses na po tayo mabubuhay. Kapag hindi mo natin iningatan, ito ay mamamatay. Marami rin po sa atin dito sa Tanawan ang namatay ako sa COVID. Si Pangulo, taga-Hanopol ko yan, nakalita ko naman ninyo, nakaharap-harap doon. Para linggo-linggo, kada dalawang linggo may namamatay. Dahil po sa COVID-19. Meron pa akong mapagsik na dumating na COVID, yung COVID variant, ano? So, hindi mo natin alam doon sa mga pasahero natin kung saan nagaling ay maging pasahero po ninyo, ay baka po kayo ay maging biktima rin mo ito. So, ang isa ko rin lang mong paalala, ang national government po ay meron ding batas na ginawa na yung pong mga mabagal na sasakyan, katulad po ng motor o tricycle, ay sa kanang bahagi lamang po tayo dadaan. Ito po ay para maiwasan natin yung aksidente. Alam niyo naman mo, mapatama sa kaliwa, yun o yung kasake, yung right lane, yun o yung mabagal. So, yun lang po ay mga paalala ko lamang at maraming mga binanggit yung aking mga kasama at huwag mo kayo magtatampo o magagalit sa nanunungkulan sa bayan sapagkat pinatutupad lang po natin yung sinasabi ng national government. So sa inyong lahat, maraming salamat po. Salamat po, Sir Joseph Castillo. Narito naman po si Consial Ben Corona. Maraming salamat, Pangulo. Magandang umaga. Magandang umaga ho sa ating lahat, Pangulo ng CODA. Yung ibang sasabihin ko ay nasabi na ng dalawang naunang nagsalita, Dr. Trinidad at Dr. Joseph. Ang sa akin lamang ho ay paalala. Dudugtungan ko lang yung sinabi ni Dr. Joseph na tayo sasakay ng pasahero. Sana mag-ingat tayo na huwag tayo magkasakit. Ano? Yung COVID, may bago na nga naman, COVID variant na mas matindi pa raw. Hindi humiro ang pang-hospital. Hindi humiro. Ito ang kaso ng taga-Hanopol, gumastos na ho ng kahigit 1 milyon, isang kahigit 2 milyon, namatay pa rin. Kaya ang paalala ko sa ating mga tricycle, sa ating mga Pangulo, paalalahanan din natin ating mga miyembro na mag-ingat sa ating mga kalusugan. Pagkat pag tayo nagkasakit, hindi lamang tayo kawawa, kundi pati ang ating mga pamilya. Kaya hindi lang ako ang aking sasabihin, isang paalala lang na lagi tayong nanatili malusog para makapaghanap buhay ng maayos para sa ating pamilya. Maraming salamat po. God bless us. Maraming salamat po, Consial Ben Corona. Narito naman po, Consial Castillo. Maraming salamat po, Pangulo. At una po ang pagbati po sa bawat isa sa ating mga kasama sa harapan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi naman po linis sa ating kaalaman na pagaya po ng nabanggit ng ating mga konsyal. Tayo po ay nasa kalagitnaan pa rin ng pandemya. Napakahirap pa rin po ng sitwasyon at ramdam po natin ang hirap po rin ng ating mga kota. Kaya ang ating
Maraming salamat po, Sir Cristel. Kasi sinunod po natin magsasalita, isa pa rin po krusyal ng ating Luzon, ang isang mag-isip na krusyal, krusyal na Grady Gonzales. Magandang umaga. Magandang umaga ro. Halos lahat naman yung paalala ng aking mga kasama ay nasabi noon. Ako narito sa inyong harapan. Siyempre tayo nagtaan, nagpandemya, hanggang ngayon nandito. Ako yung nagpapasalamat pa rin sa inyo at kahit pa talagang sumusunod pa rin sa ating batas. Pagamat mo talagang nagkakaroon po ng issue regarding po sa pagsakay, pero pagamat ito'y utos na ho na national, kami yung sumusunod lahat. Yun nga sinasabi. Kaya po, ang aking laki mag-iingat po tayong lahat. Lalo-lalo na kayo kasi alam po kayo mga naghahanap buhay para sa ating pamilya. Yun lang po at God bless us po sa ating lahat. Maraming salamat po po. Maraming salamat po, Sir Bervin. Ang suko po sa salita ay ang aming pong SK Kewan, si SK Jan Kennedy Pumalito. Salamat po, pinagpapagkailangan. Una po sa lahat, kapagpani ko po sa ating City Vice Mayor Atty. Trinidad, sa ating mga kasama, at sa inyo po lahat, na Pangulo ng TODA. Magandang umaga po. Kamusta na po kayo? Mabuti naman po, at ayos po ang inyong kalagayan. Ano po? Tayo po ay nakaramdam ng pagputok ng bulkan sa kasalukuyan po ay dumadaan tayo at kinaharap natin ang pandemya ng COVID-19. Alam ko po, sa ating pagsama-sama ay matatapos po natin ang mga problema na ating kinakaharap ngayon. At kung bibigay lang po ng konting paalala, iba yung pag-iingat po sa inyo po. Alam po, mahirap po yung kinakaharap na ngayon na pagbiyahe sa araw-araw at pangangailangan po sa araw-araw. Kaya kung natin mag-ingat para po yung ating mga kalusugan ay ating maprotektahan. Ano po, muli ko, ang bayang pag-iingat po sa inyo lahat. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, SK. At ang susunod po ay po natin magandang kusyan. Si Kisyana Sheryl Marquez. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po ang pagbati ko sa ating mga ginagalang at napakasipag na Vice Alcalde, Vice Mayor Atty. Junjun Trinidad. Sampu po ng aking mga kasama sa Sangguniang Panlungsod. And syempre po ang pagbati ko ng isang magandang umaga sa mga sweet lover ng kalsada at itinutuloy din pong isa sa mga frontliners natin. Ano po? Bilang kayo po ang isa sa naapektuhan ng pandemya nito, ano po sanang sabihin sa inyo ay magpasalamat. Salamat po sa inyong lahat. Batid ko ang inyong sakripisyo at ng inyong pamilya. Alam ko naman po na ginagawa natin ito dahil alam ko na gusto natin makatulong tayo sa patuloy na pagbangon ng ating pong lungsod. So with that, maraming salamat po sa inyo at manikong bagong taon sa inyong lahat. Nawa po ito po ang taon ng ating patuloy na pagbangon. Ano man po ang ating matatalakay ngayong araw, ito po ay ginagawa natin para sa ating mga kababayan. Mabuhay po ang bawat isa, mabuhay po ang lungsod ng Tarawan. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Sir Sheryl. Ang isa po sa ating panahon sa salita ay ang ating ABC President, Kaprani Colon. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay siguro mapapalala sa inyo. Ako po si Kakilala ng Programa ng Poblacion 5. Isang magandang umaga po sa mga kasama ko sa Sanggunian. Isang magandang umaga. Sa kadahilan po ako ay isang member rin ng ILTF na kasama po ng ating Vice Mayor. Kung kakaroon po kami ng mga pag-uusap, ay akin lang po ako po nag-relay sa inyong mga kanya-kanyang kapitan. Kung ano po mapag-usapan tungkol sa batas at mga panuntunan sa COVID-19 ay agad kung pinalalakin po sa inyong mga mahal na kapitan. Kaya masasabi ko lang po sa inyo, mga Pangulo ng
kayo po ay may mga tanong at problema, huwag po kayong hindi lalapit sa inyong mga kapitan at sila po naman ay akin ang napadalhan kung ano naman napag-usapan. Isa po sa malalapitan nyo kung tungkol din sa mga batas na yan ay inyong pong mga kapitan. Kaya, lumapit po kayo sa kanila dahil kung magkakaroon po naman po kayo ng problema, isa kapitan din kayo lalapit. Kaya akin pong masabi sa inyo, tayo po ay makapag-ginayang lagi sa ating mga kapitan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo na, Vice. Dahil kompleto na bago natin balikan ng mga kasama, muli po ulitin yung sinabi ko sa inyo, ang aming pong hanay ay handang makapagtulungan dahil sa pagkutong pandemya, pero lalagin po ang inyo pong manunungkulan ay mas lalo na kayo may tutulong sa aming hanay. Na sana po ay matulungan din po ninyo kami sa nadadanasan pagpasada ng ating mga kasama. Yun lang po. Balikan natin yung mga tanong mga ginano, yung kay Pangulong Franco. Tilawin. Dito tanong ni Pangulo Macareno. Nagsasabi kami ng ide. Sa kasalukuyang panahon natin, pangpasahero, lahat ng sasakyan na napasok sa Kanawan, jeep, tricycle, privado, na hindi nasunod sa tamang pamantayan ay dapat bigyan ng aksyon ng iyong tanggapan. Hindi dahil jeep, nakatulad na sinasabi, pwede magsakay ng marami. At sasabihin yung mga kapangyarihan, basta nasa loob ng tanggapan, may kapangyarihan ang ating tanggapan na dapat sumunod sa tamang pamantayan. Yun ang tungkol natin kay Pangulo. Kung naman ang tanong niya na bakit tina yung ibang mga sasakyan ay nagiging libre sa pagsunod sa pamantayan. Walang libre sa pagsunod ng pamantayan. Privado, publiko, tricycle, jeep, kotse, o pag-aari, dapat na sasunod sa tamang pamantayan. At pwede bigyan ng pag-unang aksyon ng iyong tanggapan. Okay? Yun nga, Pangulo. Okay. Isang magandang mga po sa lahat. Sabi po ako siya. Nawaluan po namin ng espresso. Kami naman po mga Pangulo ay lahat po pumasok sa ating Luzon. Lahat po ng Pangulo ko ay nasa sumunod sa nais na mangyari po ating Luzon, Tanawan. Ngunit yung mga sitwasyon po kagaya po nito sa Pangulo ng Tarasa, yung Kalimutan. Yung po mga pinahalibawa po tayo po natin po kanina, dahil nangyayari po sa mga tawanda, na sabi po sila ay magkasama po sa bakal, ay umaalis po sila ng terminal, sumasakay po sa mga lorong po, tricycle po, parang po sabi ng pansada. So, ito po mga driver, kaya man po nilang gawin, napipilitan po sila ng ikinaya. Doon po sa dalawang pasero na magkasama, na sana yung may sasakay nila at nagkita. Ganun po. Nauluman po namin ngayon na kami po yung tiningatan nyo. Kaya lang po, may kasabihan po tayo na makamulat namin ay nahihipin kahit po sa mataling bumakapin. Ayaw lang po namin na hindi mo po namin international na kamayakan, pero parang po pinipigit naman po yung ano namin. Sa dalawang pasero po lang, sir, ay ano po ang nagiging sitwasyon. Pero po, pag naman po sila naghiwalay, nagreklamo pa rin po sila na lalaki-lalo kayo po sa akin. Kaya po marami, po sa lalo kasi ano kasabay na magkapatid, magkakilala po na hindi naman po kayo literal ng pamamayan, kung verbal, eh siguro naman po ito yung bibigyan ng solusyon, sir. Tama po. Okay, Pangulo, ito yun yung inyong pagkawera na sasabihin mong tao na bibigay kahit ang patayin na okay, sa kanyang kayo hindi namin kaya kumakay. Kailangan natin kayo magtulungan tayo pare-pareha. Dahil pare-pareha sa akin, debate. Lahat tayo debate sa kasalukuyan. Ngayon naman Pangulo kasi sinasabi mong dalawa, wala naman tayong iba kung maaalala yung sinabi ko kanina. Wala naman ako masyadong ibig sabihin doon. Ang nagiging problema lang, mag-asawa naman, isinakayin nyo ng dalawa, siningay nyo ba ng magkaparehas na bayan? Doon nagre-reklamo ng pasahero. Kung isinakay mo silang mag-asawa,
mabawasan nyo kahit pa paano ang pamasahe. Yun ang reklamo eh. Ang reklamo 50 ang isang pamasahe. Nagsakay ng 4 ay lagi 50. Hindi ako talandaan nyo. Samantalang kung normal tatakbuhan nyo isang daan isang biyahe. Ang reklamo kasi, nagsasakay kayo ng sobra sa isa, pero sinisingil niyo pa rin ng presyong katulad ng bawat isa. Yan naman nakita ko, kung yan naman ay naka-iisang price niya na sinakyan, hindi naman may reklamo ng unawa niya. Kaya siya nakakita ng reklamo, dahil baka kami sumakay, bakit ang pamakain namin ay parehas pa. So doon sa sitwasyon kung mag-asawa, ang pinakaikipusan ko na po sa inyo, kung yun ay 50 mag-asawa, hindi ka pwede mo nang gawin 50, bawasan mo ng kaunti para magawa at makaluwag yung mag-asawa. Okay? Nalilinaw lang po, hindi po namin saan po na hindi po namin nakayanin yung makasama na doon na yung masahe. Kundi yung regular fare lang po dapat at salamat po sa pinalitan. Oo, kasi yun ang ano eh. Ang reklamo naman ay kung walang nangyayari na kayo, wala kayong reklamo. Kaya may reklamo dahil nangyayari inyo. Kung gano'n sa mula, salamat sa inyo, at yung dami kong tinip na sinasabi, natingnan niyo yung nanay para makita natin. Okay. Magandang umaga po, Vice Mayor Trinidad, City Councilor, especially Angel Burgos. Ako ang pangulo ng Malaking Pulo. Kasi po, namulot bilang isang pangulo ng kota ng Malaking Pulo, iba, in-implement po natin ang isang panakay, 6 feet, from Malaking Pulo to Tanawan. Sa totoong buhay ko, talagang kulang na kulang po yung 60 pesos. Dahil ang 60 pesos sa round trip, ang ating per liter na gasolina is 45 sa unleaded. Ibig sabihin sa round trip na 60 plus 60, 120, ang matitira lang sa akin is 75 pesos. Ngayon po, ang ginawa ko pong pamalakad sa Malaking Pulo, kung sakaling magsasakay sila ng pasahero, malalagda kasi hindi ko may iwasan na magkakit ng pasahero dahil mga kapatid, mag-ina, in-implement ko po, kung kayo magkakit ng pasahero, bawasan yung pamasahe. Ang ginawa ko po maraan, kung kayo magtatatlong manakay, bawasan yung nagkasampo. Yun ang po in-implement ko sa Malaking Pulo, ay kumayang naman ng Malaking Pulo. Pag naman kayo nag-apat na panakay, bawasan mo pa rin ng tig-permit naman. Kaya kumapatak ko na tig-kaparit na kada isang pasahero. Kasi po, ang iso dito, ang reklamo ng mga mayroon tanawan is ang pamasahe. Kaya siguro, nagkaroon ng implementation na magkaroon ng pagpupulong sa yung po maraming salamat. Yun yung ginawa naman, sa totoo lang, ay wala tayong masama. Paglabas mo nyo ng malaking puno, mahuhuli kayo. Mas malaking problema ng driver ninyo kung pinipinag nyo. Kasi wala, unang-unang bawal mo. Ngayon, na sinasabi natin, katulad mo sa inyo, katulad ng pinaliwanag ko kanina, wala naman po talaga makakatagla kayo, lahat ay lugin. Di ba? Katulad sa inyo, magkano daw mga regular na takbo ng malaking puno nung bago ng pandemya? 60 po. Hindi, yung bago ng pandemya, magkano isang yake? 30 times 5, 150. Kaya tulungan natin. Kasi nung 30, nadoble yung pamasahe ng isang pasahero, naging 60. So, kung titignan mo, lugi rin ang pasahero. Di ba? Pero yung sinasabi natin, huwag nyo naman i-implement na 3, 4, kasi hindi na mumubra. Kung yan yung magkasama, ay baka pamimende. At yun ang natin sasabihin kay Pepe, na kung talagang magkasama yan, na magkasama, ay pwede din natin ibigyan ng konsiderasyon. Kaya na, ang upo, isa sa loob, isa sa labas, na may pagkulay ng magkasama sa atin. Pero yung 3, 4, Pangulo, ay hindi mumubra.
pamatayan mo dahil bawal yun. Bawal pa yun dahil yun ay mas malaki ang problema na makaharapin mo. Kasi kung tinignan mo, kung 40 na apat, 160 na yun. Sobrang na yung 150 na regular sa sinisingin nyo. Diba? Sobrang na sa kumpisyon. Kasi lang po nangyayari ay kahit minsan na minsan mahirap kasi yung minsan ng agent po ang kanila, mas malaki ang problema. At saka alam yung minsan, yung minsan pagkain ka na iba, nagiging malilit na. Hindi na nagiging minsan. Malilit na. Ang problema, pagkain ka na iba, ang lahat ng pira, bakit sila pwede? Lagi ganyan tayo eh. Turo bakit sila pwede, pwede sila. Kaya huwag na tayo dumating doon sa sitwasyon na yun. Kaya mga nila yung konsiderasyon, ibigay natin doon sa mag-asawa. Kaya naman, kung nagbigay tayo ng konsiderasyon, bigyan ko rin ng konsiderasyon sa pamasahe na babawasan natin para naman maramdaman nila na may konsiderasyon ng mag-asawa na sumakay sa isang tricycle. Maliwanag po yun. Okay. Sino mo may tanong pa? Hindi yun. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ang Pangulo ng Sultuna. Natotoo po, sa January po, hindi pa kami nabiyahe. Ang amin na po ay nabiyahe, on-call lang po kami. Mula noong January, putok ng bulkan, ito na sitwasyon namin. Sa 53 member ko, ay nilima na ho na biyahe sa amin, on-call. Yung aming mga pasahero, doon na sumasakay sa Dilaw o sa ibang tricycle, sa ibang duda. Sapagat kami, hindi kami nabiyahe ng naman. Ang hinihiling lang ho namin, magkapatid, mag-asawa, o pamilya, at sana pwede yung dalawa. Para sa amin ho, ay tutuloy ko na kayo sasagutin na siguro kung naiintindihan yung sinabi ko kanina, magiging yung palaka ng papuntahan. Kasi yung tayo, kung tayo bumulo, kasi muna kaunti para tayo makalunahan. Pag kung tayo na bumulo, ay yung mga pamulo, ay yung punawaan na napagpulungan natin. Pangalawa mo, pag naunawaan ninyo, siguraduhan nyo naman iparating sa inyong mga kasama. Ay nangyayari, pulong tayo pulong dito. Pagdating naman sa ito, sinusulong ninyo. Kaya nangyayari, yung mga kasama ninyo, hindi alam kung alin lang susundin. Ay sana ang hirap ko nito. Kung hindi nyo, ang inaasahan namin sa inyo, pagkatapos ng pulong natin ito, pag uwi ninyo, magkakaroon din kayo ng tulong. Kung sa inyo mga, kahit kung sa inyo mga opisyalis lamang, para may pagod yung ating pagpupulong. Ngayon, tinatanong nyo, bago kayo tumayo, pasasagot nila ako. maraming salamat. Yan ay makahati mo sa... Basta, sana na ako nawa yung ibig kong sabihin, ha? Hindi ako napayag, hindi kami napayag, hindi rin naman ang konsiderasyon ng binibigay sa sitwasyon. Aliwanag niyo. Kahit hindi niya. Okay ba? Magandang umaga po sa atin lahat, lalo po sa Pangulong po sa Sigang Tunawan. Ang pagpapaito na po ay ako po sa dito pa yung po. Pinakul po sa lahat, kayo po ay nahingi ng pumanhin kung marami pong dumating na reklamo sa inyong pamanaman. Ito lang po sa aming kaster sa pagbag, mabilit yung nalilidang bagong bayan. Ay talagang po sobra na po kasi po yung mga kuloro. Kayo po ay nasunod sa mga pagpapos po rin ng dangin pong anay. Ang problema po talaga kayo sa medyo kayo pinahatay na po. Sa mga kuloro po kami na problema, kayo po ay hindi magsasakay ng dalawa sa aming pilahan. Pag po kami laro sa aming pilahan, kayo namin ang sasakay yung walang kulay, walang pagkita yung sige. Dalawa ito sa kain. Tapos sasabihin sa bagong bayan ito na sumakay, mabilit dito yung pagbag. Kayo po ay makulong na sa sumakay. Kami po yung nagigit din po. Dahil naglaw lang po kaya ng mga to. At samantalang, mga to po kasi sa sumakay. Saan po kami yung lugar? Di po. Ang kami na po talaga ay talagang inahin po lang yun. Kung meron pa po dumating na ikaw sa inyo ng dahil sa aming mga kanay, ay gusto po kong nagugin pa man. Ayun lang po. Sana po makasap po yung mga kulong.
Pagkaan po, ay mga pasok, at may mga process po. Ano po yung mga magkikawanan po naman kami? Dahil na din po ang mga po eh. Maraming salamat po. Okay, salamat po. Doon sa ito sinabi ako, nagpapasalamat kung yung ating mga kasama ay talaga na ano naman yung maliwanag at alam mo ng ibang mga pangulo. Maraming pangulo sa inyo nag-text sa akin sa may koloro, di ba? Alam niyo yan. At yun naman yung ipinapato ko kay Kapitan Lele. So, bakit nga mo gano'n? Kung may problema gano'n, huwag ka lang palukulin, gumawa kayo ng aksyon. Dahil hindi mo namin kaya tukunan kayo araw-araw. Ngayon, alam ka sabihin ko sa inyo, Kapitan Lele, ibigay mo ang telepono mo sa kanila at kung may tulong na makikita na sa inyong mga hanay na nakakabento, i-text nyo sa Kapitan Lele diretsyon para magawa ng paraan yung tulong na sinasabi ninyo. Kung yan lang ang pinanunood ninyo, walang solusyon niyan, ayaw may problema kung pinanunood nyo lang. May siguro po, ayaw po sinisita. Isira po matapos. Dahil kapag ka ng sinisita ninyo, matatapa nga, kaya mga mga pamatain kayo, katulad din ng ibang na text sa akin, si Kapitan Lele, i-text ninyo, sabihin nyo doon, maraming kalorong, sila ang bahala, hindi kayo. Ang papel ninyo gagawin, ibabog natin sa tingin mo kagad kung saan mga maraming na ikot na kalorong na nakakapekto sa mapila ninyo. Sige, salamat po. Okay po. Kasi kung pinagpupulungan dalawa, baka hindi naman sa pinagpupulungan, wala nang mas dalawa, pero pwede sila mga sakay ng dalawa to. Ang kasama, saan mo sa bayan? Sa bayan po, ano po kung iisip ko na namin? Pwede rin kami magsakay ng dalawa, kaya hindi kayo makahuli ng telepono. Ang pinag-uusapan natin ay hindi pambayan o pambukit na ang panglahat. Yun. Ay, wala Lalo na tayo magkakapulo, hindi pambayan na ibang Hindi po ang natin ay hindi po huli kung dahil yung naman nila, pinig na nila. kailan po kaya pwede i-implement dyan? Ano? Kailan po kailan po i-implement? O, kung gusto mo ipaglabas mo yung magsakay mo ka, malinaw na kayo. Okay. Okay. Mabalikan ko lang yung isang tanong kanina. Baka naman sabihin ni Pangulong Bravo na siya pera nasa maga. Yung tanong ko kanina na yung sa dilaw at sa Bulano. Dati naman yan din napagkasundan ng mga kasama na pwede naman ang dilaw maganda sa bukid. Kaya isa nakakaikot ang pula. Yung sinasabi mo, nangyayari na lang yun dahil pandemic tayo, Pangulong. At yun naman siyempre, bakit naman na tayo sa ating hanay mag-aaway-away? Ayaw mangyayari yung pula at dilaw. Basta isa tayo, bigis tayo nagkakaisa. Pangulong ha? Atin mo na, antayin natin, malapit na. Malapit na ito, nararamdaman mo na sa tulong ng mga naupong niya sa unahan. Dahil rin lahat tayo tutulungan na. Pangulong? Wala lang masasabi, huwag na mamumurahan ng mga tao. Ay, sige, Okay, Pangulong, nasabihin natin na sa mga, ayan Pangulong ng bumay. Gagalan nyo senyor, gagalan nyo matatanda. Sige. Ayos, Pangulong. Sige. Sabi ko nga sa inyo, yung pang-ating problema atin alaan, hindi na sila kasalit. Pagka hindi natin kaya, saka natin sasaguli sa kanila para naman igalang ang ating pagiging leader ng ating hanay. Tama ka po mga kasama? Wala na kayong tanong? Ha? Hindi kayo nakikita ng pira? Sana yan. Ha? Maraming salamat po. Unang-una, kay Parisinan, kay Pinatero, siya ng meeting na to. At kay Butihing Mayor Angel Sweet Halili, bagamat hindi po nakarating, hindi naman sa tuwid yun. Maraming salamat din po. At kay sa ating Butihing Vice Alcalde, Atty. Hermenegildo Trinidad, kay Consyal Gabriel Gonzales, Consyal Herman Tisagon, at kay Consyal Amel Burgos,
Konsyal Cristel Guelos, Konsyal Ben Corona, Konsyal Joseph Castillo, Konsyal Herman Trinidad, kay SK Federation, John Kennedy Magalindong, at kay Konsyala Shailin Marqueses, at kay Palilani ABC, Ryan Ruela, Nasico, at kay Heaven at TMO, sa staff ng mga TRO, sa staff ng mga konsyal, sa staff ng SP, sa lahat, sa mga Pangulo na naririto, maraming salamat sa inyong pag-isa. Mabuhay ang toda sa lungsod ng Tanawan. Mabuhay tayo lahat. Sama po. Kasalukuyan pong katatapos lamang ng sinagawang pagpupulong ng mga toda sa harap ng ating mga opisyales. Maraming salamat po sa pagsubaybay.